natin yesterday, pero we're really hoping nga talaga na makita nga din talaga yung iba, lalong-lalo na yung Eagle Eye 2.0 at saka yung iba pa na pagdating nga dito, mga tol, Ubec Maniac GT, once again, isang puntos na lang ang kailangan nila for them to qualify sa regular season. Pagdating naman dito sa Herbie Gaming team, kailangan nga nilang bumawi for us to see a compound later on. At yung comment section, nagwawala na. Pakita nyo kung sino-sino supportahan nyo sa dalawang teams na to dahil mukhang nagkakaambahan na dyan. And speaking of, etong mapa na to, this time yung mga GR side pa ang pumupush when it comes to mid at nag-aabang lang into close encounters kung sakali mang akyatan sila dito ng Herbie Gaming team. Pagdating naman dito, shoutouts nga pala kay Mr. Wilbert. Yan, Uy. kay Riser. Yan, binigyan tayo ng minimap cam. Ay, thank Pero yun you. nga. Oh, yan, idol natin yan si Mr. Wilbert. Pero pagdating naman dito mga tropa, yung mga players nga dito ng Herbie Gaming team, si Nomad, medyo malayo pa, nag-aantay lang siya at naghahanap lang siya dito ng mga pick-offs. Pwede pa niya makita dito yung mga sila Dolph at yung iba. Sniper in possession na. Little bit of silence pagdating sa mapa na to comparing to our map number 1, but we are seeing that during the second half kanina dahil sila din yung nandun sa BL side para sa HG. So mas careful maglaro tong mga to pagdating sa mga entry natin. Pero it seems like entry at contest point nila syempre pagdating sa mid, napakalaki din. And that's gonna be already on to waters na makakahanap nga ng isa si Yosho. Opening up at least B side for now. And napaparotate na rin yung ibang mga miyembro nila at si Dolph mawawala na. No ang titira dito ngayon sa side nga ng UM ngayon, 1v3 scenario. Let's see if ever na makukuha ba niya itong pick-off na to na tatlo pa kalaban niya. I mean, this is gonna be the biggest clutch nga talaga na pwede nang gawin ngayon. 28 seconds in, yung mga players nga ng HG handang-handa na sa entry nga na pwedeng gawin nila. Pero ito na, galing sa likod mga tropa. Nakapitas ng isa, pero meron pa dalawa sa harapan nga niya. Spray and pray, tapos yung follow-up mga tol. Nilabas nga talaga yung pistol niya at munti ka na si NL03 doon. 1 versus 3 na 1v1 pa niya, pero in terms of trade-off potential, in terms of rotation and response, at least nahabol pa ng Herbie Gaming team yun. Lalo na pagdating dito sa water control na ginagawa nga nila, no? Talagang isa to sa mga points of contention, lalo na sa mga teams natin. At with UM, just trying to find themselves some good spots to wait around, and makikita, mapapansin mo, stacked up sila pagdating sa A side. B side is very much open, the mid control is just there, pero other than that, going towards B, wala nang ibang bantay. Yeah. Ito, si Nomad talaga yung, kumbaga, lason siya dito, Bessie. Once na may umikat nga dito, pagdating nga dito ng UM, pwede nga talaga niya mapitas yun. At nandyan lang siya para makinig ng mga rotation nga na talagang pwedeng gawin nga ng mga kalaban nila. And for themselves, lalo nga na si Dolph, siya yung pwede na talagang makalaban din niya. Pero sabi ni No, hindi ka dito makakapasok tanggol at nasan ba yung iba? Walang follow-up, walang kasunod. Naiwan din yung C4 muna dito for the meantime para lang makahanap sila ng positioning or at least hindi nila maiwan sa tapat ng kalaban. Pero Dolph, nasa Gedli lang. Kung sakasakali man makikita siya dito ni si Yosha. Pero may kasama siya kung sakasakali then for a trade. Let's see how this will happen. A double kill nga ba? Shotgun ang hinarap para sa kanya. Security guard ang galawan. Men, wala siya. Wala ka kasing ID, sabi nila, pero hindi pa siya tapos. Makakatingin pa naman ata siya, pero munti ka na yun. 4 versus 2 already, hindi ine-expect ng HG yun. Nomad yun na mag-isa on a 1 versus 4, 45 seconds in, at yung C4 na drop pa sa may gitna. At yun ang sinasabi nga natin, si Nomad, siya yung nag-lurk nga dito. At wala silang idea na mayroon pang tao doon. Pero habang pumapasok yung mga players nga ng HG doon, it's just UM. Meron silang perfect angle, perfect positioning dun sa napakaliit na eskinita. Nag-aantay lang siya. Ayun nga. Matindi. At feeling ko hindi na-expect at all yun ng kahit na sino, no? Especially when it comes to this map. Rarely do we see it like that. But this time, he made it work. Si Dolph, nakahanap ka ng mga kills yun. And at least, na bigyan sila ng iisipin pa lalo. Lalo na yung mga tight corners dito. Isipin na rin syempre ng HG na parang baka mamaya, naka-shotgun na naman.
Actually, Bessie, parang first time kong makakita nga ng shotgun nga dito. Ngayong taon na kinakas nga natin tong CFS na tayo yung nagkakasta. Kasi last time kasi, no, andito yung mga Vasco, andito yung mga Baisha Gaming. Halos wala silang ginagamit nga talaga ng shotgun. I'm really happy nga talaga ginagamit pa rin to ng UM. Pero habang nangyayari yun, si Yosho nakadalawa na. Napakagandang spray transfer talaga pinapakita na. Pero lahat sila dire-diretso na mga tropa. JJ bumabawi pa. Dolph na lang ang mag-isa on a 1v3. Pero kayo hinahanap nila kung nasa si Dolph ngayon. And in terms naman of them trying to win, si Tanggol will take down Dolph 1-1. So, Herbie Gaming team, 2-1 rather, and Herbie Gaming team trying to push it to a game number 3. Once again, ito yung mapang pinili nga nila. So why not win this round for us to see a game number 3 later on? Gandang mga kills mula dito kay Sayosho. Ito na naman, contest na naman sila. Shotgun na naman ang mga katapat ni York. Paalam muna, kapatid. One shot, one hit, delete. Yun nga, yun yung literal na one hit delete. Tago nyo na yung AWM nyo. Ito na yun. Wag na. Kumbaga, in-alt F4 niya yung mga kalaban niya eh. Bawas naman daw, kahit armor lang, sabi niya eh. Pero si KLB, mga kadalawa na mga tropa on a 4 versus 2. Si Yosho, at saka si Tanggol na nandito, natitira si Tanggol, nakabawi pa ng isa, medyo malayo pa kasi nga naka-om siya. 2 versus 3 mga tol. Si Tanggol, naghahanap pa siya na pwede mag-pick off dito. Pero si Yosho, pwede sila magkita ngayon ni KLB. Hold lang sila sa mga posisyon dito right now. And Tanggol is way back pa. Bandang spawn pa ng BL side itong posisyon niya. And to say the least, si Yosho naman malayo pagdating sa kanya. So really, there's no chance for a trade-off here kung sakaling may makakita sa kanila. But at the same time, isa lang yung naglalurk mula sa side ng UM. Yung nagbabantay more on the front forward. Abang yung dalawa, sa spawn na lang din. Kasi antayin mo lang naman na mag-plant yung C4 and make a retake happen. Etong si Sio at sa Tanggol magkasama lang sila at pwede sila makita ngayon ni KLP if ever talaga makikita nga sila at yun na nga no andyan para sa kanila will catch one already pero meron para sa may kanan lang niya pero yun ang swing na ginagawa nga nila and no will catch two without having any damage at all. 2-2 dikit Game duel. Parang di mo alam kung sino man nanalo sa dalawang teams na to. Kahit sabihin natin na medyo one-sided yung first half ng first map. Nabawi din yun ng HG eh. Nakukuha nila yung momentum pabalik. And speaking of momentum, the spray down mula kay Sayosho. Catching two away and tucked para sa kanila. And ngayon may pangatlo pa ang kasama. Sama sa hukay kahit si Dog. Yung shotgun mo na yan, isa lang ang makukuha dito. And now we are left with a 4v1. yung amount of confidence na meron dito ang Herbie Gaming team for them to swing on, for them to push out, for them to take down the fight, para nga sa kanila talagang lalong-lalo na si Yosho dito is talaga na-overflow nila na matindi ang Ubek Maniac GT na hindi din talaga nila alam kung paano nga makakabawi. I mean, the way that he spray transfer is sobrang on point eh. Halos kaya hindi rin siya nabawasan kahit paano dun eh. Yun, yun nga eh. Spray and pray. Spray and pray and run. May bago na pala. Pero, I mean, it makes a lot of sense, especially if you have good spray control. Run and gun. Yun ang ginagawa nga talaga na presinoban na kapitas na mga tropa si KLP. Biglang mawala. Pero yung mga players nga dito ng AG, yun tayo yung gumagana sa kanila. Dire-diretso. So ito na, papasok na ata sila. Tanggol. Nasa may entrance lang dito, and now KLB and Dolphs will catch one, pero Dolph in the 2K already with a pistol. 2 versus 2. KLB and Dolph is super low at napakahirap nga nito. Medyo malayo pa sila dito. Yung mga players dito ng Herbie Gaming team, si NL.03 tsaka si York ngayon, maganda yung trade-off potential nila in yung crossfire na pinapakita nila. Naka-M4 na si Dolph dito. Tapos na ang duty niya. NL nag-aabang lang sa loob ng site at huling-huli sa acto, but they still managed to pull off a trade. Ang kaso nga lang, traded back din sila. Good bait and switch actually na ginawa nga dito ng Herbie Gaming team na despite of him na mawawala nga, wala silang idea sa positioning ng isang player na natira nga sa Herbie Gaming team. So he took that opportunity for him to swing out, for him to get that spray, for him to get that kill, for them to win that round. Pero ito na mga tol, mukhang dire-diretso talaga yung mga pinapakita nga nila. Pero Herbie Gaming team, sabi nila, ops, teka muna, kumalma muna tayo, magkantay muna tayo ng mga pick-off ngayon. Pero nabawasan ba nila? Okay, hindi. But Herbie Gaming team, confident nga talaga silang pumasok dito. Nag-iinit na rin lalo si Yosho pagdating sa tutok niya. O, ito na naman si Dolph. Duty na muli. Time in muna siya pagdating dito sa posisyon na to. At pakiramdam ko,
alam na yan, napapakiramdaman na ng HG yan. Kaya medyo iwas din sila sa posisyon na to. Nagba-back out siya. Bale, nagsusulat muna siya sa logbook niya. Oo, sulat. Sa oras na to, walang dumadaan dito sa lungga ko. Pero yung mga players dito ng UM, mga tol, yung mga need talagang nagko-connect nga para sa kanila. Op! Si Dolph, nagmamamba out muna siya, kausap ata na yung visor niya. Pero yan ang hahawakan niyang posisyon hanggang mamaya. Maliban na lang kung trip niya mag-push at yun nga ang trip niya. NL nakasalo ng unting bala but at the same time again, shotgun kung malayuan lang naman. Lalayo at lalayo si NL dito. Mag-ahabol tuloy si Dolph with very low HP as well. Ang tapang mo, idol. Mapapaatras na lang talaga siya ng matindi. Try and reposition back to A. Oh, tsaka sana merong mahulog sa patibong ko. Pero walang at least alam na ng Herbie Gaming team kung saan nag-aantay nga dito si Dolph. At wala silang makita, tol, kasi lahat sila sobrang flash na. So ngayon papasok sila mga tropa, si KLB muna nasa harapan nila, si Norman biglang nawala, pero KLB bumabawi pa. At naman si Pistol na mga tropa, pinagbabaril-baril mga kalaban niya, pero NL.03 muna mananalo ngayon. 4 versus 2, NL wala na. So with Solak to si Yosho, si York nandito pa pala, pero tingnan natin kung kayang-kaya pa. Nakatukay nga si York, may tara 2v1 si Yosho. The only man remaining, No and JJ ang natira. At itong oras ito talaga ang kalaban niya. Kasi yung C4, oh no, na-drop pa. At kailangan niyang kunin to mga tropa. 14 seconds in, wala pa nagpa-plant ng C4. Makita na nga yung mga kalaban niya. Pero sino muna makakakuha dito? And ngayon, Ubek, Maniac JT, bumabawi pa. At yun na ata ang pinakamahabang round natin sa series na to. Oh. Gandang decision making as well na-realize nila 2v1 yung scenario. Why not let's go back and rotate back papunta sa B site kung saan kailangan pa niyang tumawid para pulutin yung C4 dito. And dun siya mahuhuli talaga sa akto, lalo na kung 20 seconds remaining na lang yung natitira sa orasan dito. We go to a brand new round. 4-3 yung scoreline. At para sa UM, nakakapag-adjust na rin sila kahit papano dito. Lalo na sa posisyon ni Dolph na medyo naiilang na ang lahat dumaan. Grabe naman mga tol. Kumbaga, Meron na parang kinokondisyon niya na eh. Tapos mamaya hindi na siya mag-shotgun dito. Oh, yun nga. So, yun yung patibong ni Tropang Dolph. Yan. Yun yung mga 1 million IQ plays ni Tropang Dolph nga dito. Pero grabe yung comment section natin. Ako may laban dito, may laban din doon. Meron na ako sinasabi. Doon nga sila sa UM 1H daw sabi niya. San makakarating yung 1H mo, tropa? Full tank din yan pag sa motor, di ba? Full tank yan sa akin. Pero si York, nabawasan ng matindi-tindi. Pagdating sa mid, nadaplisan ng bala, half HP para sa kanya. Napakaraming flashes throwing in, pakasok ng side. Jay off the stronghold, pero KLB mawawala na rin dito. Pero si Jay nakaapat na kill na. Si Dolph naman, umaariba din. Shotgun na lang daw. Ito na. Grabe naman talaga. Men, kinuha pa ni Dolph yung ace ni JJ dito. Makaka 5 kills na nga siya. Inagawan pa. Iba talaga ang pangangailangan ni Tropa para meron siyang malagay sa logbook niya na meron siyang ginawa sa round na yon para hindi siya papagalitan ng bisor niya. Kailangan si Diyos Tropa. Nangahunting na naman siya. Dolph, same position. Same scenario. Kailan ba matutuunan pansin to ng HG? At paano nila makiklear out? I mean, you can throw in your nades here at the same time push it out. Pero worried pa rin sila dito. Hindi sila sigurado. Sabi ni Dolph, men, ito yung duty ko. Kumbaga, ito yung work description ko. Na dito lang ako mag-aantay. Kasi pag ako umalis dito, baka pagalitan ako eh. Sabi ko, dyan ka lang, di ba? At saka maganda naman talaga yung position niya kasi sobrang sikip nga niyan, which is that is a perfect gun for him to use. Exactly. And kung may dadaan man dito, it's only that one pathway, di ba? So wala ka talagang choice kung hindi tapatan siya dito unless makuha mo yung A site and makuha mo yung control kung nasaan siya ngayon at maikutan mo siya. So maraming ikutan yon. Pero si KLP, mukhang mapapaikot ang mundo niya dahil sobrang baba na ng HP niya dito. They go for a reset pero wala pang kills so far.
Pero si KLB ngayon, medyo nag-aatla din talaga. Diyos ko, men, yung mga nades, malaki minanawa eh. Talagang lahat talaga sila. Lumilipad-lipad na. Pero pagdating naman dito sa HG, mga tol, mukhang lumilipad naman ata sila. Kanina, nasa A sila, pero ngayon mukhang magbibi na ata. At ang nagbabantay lang doon is mag-isa, which is si KLB. At bahala na rin ata siya. Pero mid muna pupuntahan niya. Pero ngayon nakasalali ngayon kay JJ Kapal na gagawin to. That is a swing already. And that is a 1-2 trade nga talaga. Pinapakita nga nila si No at si JJ biglang nawala. Pero yung mga players nga dito ng UM magumamba out muna sila. Kasi nga yung AG nasa loob na. Pero KLP, kitang-kita yung mga kalaban niya. Pero Nomad nakabawi pa ng isa. 2 vs 2 already. Lamang ang UM in terms of HP. Pero sabi ng AG, paplanta namin yung C4 ngayon. Si Dolph andyan na nagpakita. KLB natitira. At merong puwang, merong gap si Tropang York para makita yung mga kalaban nila if ever papasok ba para sa kanila. Uy! Tumama! Alam niya yung mga butas na yan. KLB. Pareha sila halos dito ng HP. Si Nomad medyo kinakabahan na. Sa maliit na butas na to, susubukan niya. Pero the tag is there. Sobrang low na niya. And finally, the kill settles in. Mapupunta pa sa UM yung round na yon. Hindi ko kailangan makita kami. Wallbang lang. Sapat na, sabi niya. Grabe yung Ang mga sarap ikas nito eh, no? Laro pa nga kayo. Mas marami pang games. Oh guys, huwag na kayong tumigil maglaro. Hanggang cross first stars na to. Hanggang invitational na, hanggang summer, spring, fall. Hanggang championship na to, men. Kung merong winter, yun na yun. Pero winter melon muna daw pagdating dito dahil yun muna ang kailangan nilang pagdaanan dito sa CFS PH, 'di ba? Yan ang una nilang tatahakin. And isang magandang panimula na nga kung baga pagdating sa dalawang teams na to. But we do see a swap on the side. So makikita ba nating pumush itong mga UM dahil si KLB kumagapang na at nahuli niya yung isa trade. Medyo na late. Dalawa pa ang nag-aabang, mapapatras sila. Naku po, si Tanggol biglang nawala pero nasa pa talaga pupunta dito yung mga players nga ng HG kasi mas nakita nga natin doon sa first half nga natin ng first map na talagang mas solid ang BL side ng UM ngayon. And let's see if ever ganun din ba talaga yung mangyayari ngayon. Pero sabi nga dito ng UM, talaga spray talaga pinapakita nga nila si Nomad. Diyos ko, mauwall bang pa ata? Pero sabi nila hindi na. 1 versus 2. Nomad na lang dito ang natitira. Medyo malayo pa siya. Magkasama lang dito yung mga players nga ng UM. At paano niya gagawin to? Kailangan niya ma-isolate yung fights isa-isa. Smoke off. Yan muna ang gagawin ng UM for now habang pinaplant nila. Alam nila kung nasa ang side din. Dito si Nomad at yung maliit na butas. Alam din nila yan. The headshot connects para kay KLP at si Jay nagpupush na. Kitang-kita siya. At mukhang doon nagtapos yung round na yun ng ganun-ganun lang. Nahanap niya yung kills. Nahanap niya yung spot. Na kahit mag-isa lang din talaga siya kuhang-kuha na. And at least for Herbie Gaming team, winning their first round dito sa ating second half, na despite of them na talaga na 2v1, kitang-kita ni Nomad kung saan sila pupunta. And in terms naman sa HP base, sa kills, sobrang pantay-pantay lang yung apat dito sa Herbie Gaming team. 3 yung 9, isa yung 7, si Tanggol, yes 3 lang kasi syempre sniper nga siya at hindi nga talaga siya maka-pick off nung una kasi nga nasa likod lang din siya. Pero pagdating naman dito sa kabila, si Tanggol nakapitas na. Ano hindi maka-pick off dito? Buti lang talaga nakabawi siya ng isa. That's towards Waters as well. Pero itong mid-control, sino mananalo pagdating sa contest na to? Dahil medyo forward yung positioning nila. At Nomad nga through walls ay makakuha at makahanap si Dolph for now. We are left with a 4v3 scenario. Nades coming in. Yung flash, may sagot ba? Wala pa so far. Inaantay lang nila ang pumasok at entry sa loob ng A2. Pero KLP, spotted away siya through doors at may nag-aabang pa rin sa loob. There's a reason kung bakit pinili ng HG tong mapa na to kasi nga gusto nilang manalo at pinapakita nila to. Ito na yung pinakadikit nga nating mapa mga tol compared dun sa ating first map. Pero pagdating naman dito sa UM, it's really up to them kung para matapos na nga to para hindi na tayo pupunta sa game number 3 later on. Pero sabi ng UM ngayon, teka muna, mamaya muna kami mapapakita. Pero in terms of one of them trying to be really aggressive, sumisilip na si No. Pero wala siyang idea na maraming tao dyan dito sa site niya. Dito nga sa A, dalawa nagbapatay dyan pero mukhang papasok na ata sila si Yosho will catch one already, not one but two. At Herbie Gaming team, napigilan nila ang aggression ng kalaban nila.
Hirap talaga umentry lalo na kung nagtatago ng mainam yung mga members dito ng Herbie Gaming Team. Sa loob mismo ng site, you have to pull out so much utilities para lang ma-force out sila doon sa mga positioning nila. Pero look at this, doors, baka sakaling magkakitaan yung dalawa. Yun na nga, isa ang nawala pero makakasagot si York with a 2-to-1 trade though. UM answers back. Gawin mo ng 2-to-2 dahil 3v3 na to. Tingnan natin kung kaya pa. 3 versus 0 like what you've said, pero andito na yung mga smoke, yung mga nade, yung mga flashes, lumilipad-lipad na mga tropa. Pero tamang plant muna ng C4 dito, yung mga players nga ng UM ngayon para mapigilan nila yung aggression ng mga kalaban nila. 35 seconds for them to retake this site at saan pa sila pupunta, saan sila magpapakita. Tamang wallbang lang, kumbaga Bessie, warning shot lang yon na sinasabi nila. Dito na kami. Tamang paramdam lang para sa inyong lahat. Clearing out corners here. Syempre si Nomad umiikot na, nagra-wrap around habang yung dalawa mid-control. 17 seconds remaining para makapag-retake sila. Kailangan na nilang simulan to. And with that, si Nomad muna ang aabante. Sabay-sabay sila. Jay, makakadalawa na. Isa na lang ang kulang at tapos na sila. We are now onto a 6-6. Pantay na pantay yung laban. Retake successful. Ay hindi pala. Kasi hindi nila nakuha yon. So I mean post-plant successful pala guys. Sorry, na-typo ako, na-typo. Oo. I mean, post-plant successful, yun daw yung sabi nila. Pero pagdating naman dito nga sa UM, talaga mainit talaga yung mga pinapakita nila. Lalo na si JJ, boss, yung 2K na yun, nabigyan yung mga kalaban niya. At eto pa nga, hindi pa siya tapos kasi si JJ naman talaga dito makakakuha nga ng first blood ngayon. Si Yosho is down. Nang sa seminar so far dito si Jay pagdating sa mga kills niya. 15 kills in total for him. Top fragger throughout. Kasama pa yung kabilang team. At napaparami na rin yung mga kills na nakikita natin dito mula sa kanya. On the other hand though, KLB nag-aabang na at medyo umaamba na pagdating sa A site. And this position as well, kailangan makapasok ng mga players pagdating sa mid to make enough pressure para makalurk around siya. Medyo ceasefire daw muna. Yun ang sinasabi nga dito ng UM. Just finding the perfect opportunity nga para makapasok sila. And it's just the switch up na din talaga ng positioning nga dito kasi kanina nga nasa A sila pero ngayon papuntang B, yung iba nasa mid pa pero it's just yung isang player nga dito ng UM na nag-aantay nga dito sa if ever talaga makakapunta siya dito sa may elbow though. Pero noong nakikita ata sila pero dahil sa swing out of York will catch one, take it down KLB, yung nagbabati pa kanina, nag-iingay nga para sa kanila pero ito magkupo siya sila mga tropa. Alam ba nila, nakikita ba nila, pero good flash already nga ginagawa nga dito ng AG just preventing the aggression of their enemy. No will fall down, pero yung tatlo dito dire-diretso na mga tropa para pagagawin nila. Ito sumisilip-silip pa, pero tamang jiggle pick na talaga ang ginagawa niya, pero grabe naman si Nomad dito, lahat ng pumasok patay, lahat ng nakita niya wala na talaga. 6-7 already, Herbie Gaming Team, grabe naman si Nomad. Wala silang nagawa kay Nomad doon. And kung hindi ako nagkakamali, 5 kills yung nakuha niya doon. Ace yun. Hindi lang nagkakasunod-sunod agad-agad. Pero the hole that he had, walang nag-contest at all para sa kanya kahit na na-flash out na siya. Wala pa rin pumush forward dahil masyadong maraming angles ang hawak-hawak dito ng Herbie Gaming Team. Tanggol on the other hand, alam niya at alam na nila ang spot niya. Nataguan pero at the same time, wawala din onto the corner though. Nag-aabang na yung katrade niya at ngayon naubos yung tatlo sa players dito ng UM, KLB at to Dolph. Sila na lang ang natitira. 4 versus 2 mga tola. I mean, Herbie Gaming is preventing the aggression of their enemy na talagang wala din talaga sila nagawa. Sobrang na sandwich nga dito yung Ubik Maniac GT at talagang wala talaga silang sagot doon. I mean, yes, si Tanggol wala na, pero isa lang yon at siya lang yung siya yung sniper player nga ng Herbie Gaming Team eh. So, in terms of trade of potential, talagang kuhang-kuha pa rin yun ng mga ibang players nga ng HG. Pero ngayon KLB pumapasok na ata siya, nakapitas nga ng isa, pero meron pa sa may backside mga tropa, nagpakita na si Yosho yun! O no, 1v3, anong gagawin mo, tropang Dolph? Lumilipad na yung mga nades natin, yung mga flashes, tamaan nga siya. Pero eto na, susundan namin kayo. Spray and pray. Dolph in an isolation play. Hindi na alam kung anong titignan niya. Diyos ko, yung caster na bubulol na. Pero dalawa pa ang kalaban niya. Less than a minute left in the clock right now. Si Dolph nagre-reposition pa siya. Hindi na alam. So ba talaga ako pupunta? Babalik ba ako dun lang sa may main or dito lang ako sa may Gedli? For them, na talaga mapaisip ko saan ako dadaan ngayon. Through windows, nakaabang dito ang isa sa mga player. NLO3, nag-reposition. He gets the kill instead. Si Yosho, muntikan pa. With low HP, still managed to pull off the kill and secure the round para sa side ng Herbie Gaming Team.
Grabe naman dito, Bessie. Actually, sa totoo lang, munti ka nang makuha ni Dolph yun. Pero Herbie Gaming Team, handang-handa sila. Uy, ang daming initiating fights. Mukhang bakbakan pagdating sa mid. Pero kaliwan kanan, merong mamamatay dito. At 3v2 scenario ng agad-agaran lang. No, very low on HP. Pero makakadalawa pa siya. Going in for 3. Meron pa ba? At mukhang pistol lang ilalabas niya. Laban kung laban. Yan! Hanap ni Dolph yung isa. Yan! And that's gonna be the round. Isang Diyos caster ko! lang kailangan. Yun nga eh! Men, 15 seconds lang ata yung round na yun. Sobrang bilis nun. Hindi ko na nga binigay sa'yo eh. Tinuloy ko na lang eh. Okay, walang... Men, wala... Paano? Paano mo ibabato sa akin yun? Wala. Ando na yun, kumbaga laban na talaga anong laban. Parang bonakid lang, batang may laban. Walang laban o bawi eh, no? Oo, laban lang, men. Dire-diretso, press W. Pag nakita yung keyboard ng W talaga nakalagay. Pero yun nga si Don Pisco, nakapasa ng isa. Sige, parilin mo! Tandarin mo, tropa! KLB and J, dire-diretso na rin siya. Pero buti ito, 2 versus 2. Si KLB, super low na. Pero ano ba yung gagawin nila? York na nandito ako natitira, mga tropa. Tingnan natin kung kayang-kaya ba ako ng 1v1. York na bawasan nga dito, pero tamang nade lang sa'yo. Pero nagkakatamaan na nga sila dito. Pero nasa ba yung C4? Okay, drop pa. Pero kailangan nga kunin ni JJ to. Pero hawak ni York yung bomba. Di siya nakatingin sa likod and the rotation naman, eh mukhang hindi rin papunta sa likuran niya. But he's a little bit worried on that angle as well. York, on the other hand, kumbaga, pagalingan mag-mind games pagdating sa dalawang to. Pagalingan mag-rotate and it seems like magkakakitaan sila, York. Sees one. Ang kaso nga lang, smoke off muna dito. Alam niya na yung posisyon, kaya niya makapag-reset. Hawak ni York. Ito. At yun na nga makukuha na niya. One tap to the head. It will connect. Herbie Gaming Team on the match point already. So I think makakita nga tayo ng game number 3. I mean, if ever ganon, okay lang. Ang bilis ng game natin eh. Malapit sila maglaro, okay lang. Masaya ang mga casters kapag ganito ang bakbakan. Kaya Home bakbakan sim. kung bakbakan lang talaga. York holds position. Alam nila na medyo mas slow play ang kailangan nilang gawin dito. Smoke muna, makakatapat nila. Dire-diretso lang sila. And it's just that smoke lang talaga makakapagpigil sa kanila. Pero sabi dito ng UM, men, hahabulin namin kayo para ma-OT namin to at dun kami mababawi nga mamaya if ever kung magagawa nga nila. JJ nakapitas na ng isa. That's York away muna for the time being para dito sa match point sana nila. It's a little bit more careful dahil alam nila isang puntos na lang ang kailangan ng Herbie Gaming Team dito. And that kind of aggression that they showed a while ago, taking in Waters control like that, parang may balak silang ulitin pagdating dito sa round na to. Aside from that, mid-control, ito na nga, lumabas na, nag-hop out na yung tatlo. At si Jay makakaharap na pangalawang kill, making it a 3v2. Tanggol, nagpakita, spray and pray. Kala ko makukuha ba niya? Si Yosho nandito matitira mga tropa at tinitin kung nakakayanan pa nga ata niya. Si Yosho with a 2K. Once again, din sa 1v3 at baka nga maklatch pa niya. Parang silang low on HP mga tropa. JJ and si Yosho na nandito pero tamang wallbang na ginagawa nga ni si Yosho ngayon. Tamang nade, tamang smoke lang sa kanan para makapunta nga siya sa may kaliwa. Pero alam niya na kung nasin yung kalaban niya. Pumunta daw kung saan yung smoke na binato niya. Pero trying to be really aggressive right now. Pero JJ pa rin talaga makakakuha ng kill na yon with an 8-9 score. 8-9 at isa na lang ay magiging tie yung scoreline natin dito. First tie probably kung sakali man dito sa ating araw na to. And we are bound to see UM. They playing a little bit slower right now and making sure na wala nang mistakes o mishaps na nangyayari. Gusto nila every trade counts, Uy. ika nga, pagdating sa kanila at nauna pa sila. Grabe naman, shoutouts nga pala kay Direk. Kita ko yon. Pero pagdating ka dito sa UVEC Maniac GT, I mean, one more round for that OT. So tingnan natin kung talaga mababawi pa nila mga tropa. At yung mga nades sila talaga lahat na nagbabato na. Tingnan natin kung tatama ba. Pero mga hindi naman ata. Napakadami nang nagbabato. Pero yung mga players nga dito ng UM, lahat sila napapamamba out lang. Kasi yung mga nades tumatama nga sa kanila. Herbie Gaming though, para sa kanila, waiting at patience game lang to. Ika nga, daming ecom sa gilid at okay lang yon para sa kanila dahil ang gagawin lang nila dito mag-hold ng kanilang mga posisyon. At nakikita mo naman, very much tucked in sila sa loob ng site. Tanggol though, good on the shot pagdating sa AWM. Nomad does a lot of damage as well. Flash coming in para sa kanila. Gusto nilang labanan dito yung take pagdating sa mid. At yun na nga nawala yung isang tumatawid. Trades, wala pa so far dahil si Dolph makakahanap ng isa sa push na ginawa nila. Nomad nilalaban ang kanyang buhay. Ratratan kung ratratan na 2v1 scenario with very low HP pa.
JJ nandito natitira mga tropa pero malayo pa siya. Nasa kanya yung bomba. Pwede siya lumipat sa kabila pero hindi lalabanan na ata niya. Wala akong pake. Hindi ako magpa-plant ng bomba. Pero yun na nga. Nagbagong isip niya. Sige na nga, magpa-plant na nga ako. Sige na sabi ng mga kampi ko. Pero nagpakita yung dalawa at yung dalawa nawala mga tropa. At grabe naman yun. JJ Helterbrand nakuha pa niya with a 2K boom. Diyos ko, pumasok yung shoot niya. Ibang klase pinakita nga nila. At least, yung mga players nga dito ng nakabawi pa, bes. Nag-tres may kasama pang foul pagdating doon sa last finale round para lang maging tie yung scoreline. It's a 2v1. Kung iisipin mo, lamang na lamang ka. Pero with the spray down mula sa last remaining player, you just couldn't discount yung aim duel na kayang ibigay That's ng true. mga players dito ng UM. At saka andyan si JJ. I mean, he really needs to force that 1v1 nga, di ba? Pero nagulat na din talaga siya na dalawa talaga yung pumasok doon. So why not as well na talaga mag-spray transfer na rin siya, spray and ray for him to take down everyone nga na nasa harapan niya. And he did it perfectly. Kuhang-kuha niya yun for us to see an OT and first 13 to mga tol. So makikita nga natin kung paano talaga yung mga pick-off na gagawin nila if ever kung saan sila mas comfortable. Kasi in terms naman sa comfortability, mas comfortable itong dalawang teams na to pagdating sa BL side talaga. Yun nga once you see the swap ng sides natin, dun mo makikita, mapapansin yung pagkakaiba ng playstyle ng dalawa. UM is much more aggressive on the BL side as well, pero para sa side ng Herbie Gaming, it's more of a very slow strat play kung saan gusto nilang maka-creep up muna bago nila biglain yung players dito ng UM na nandito na pala sila. So doon na nangyayari yung mga aim duels natin kasi nare-realize na rin ng UM na mag-antay na lang din tayo para kung kailan sila papasok, ready tayo makipag-trade. And that's what's been happening for the past few rounds na pantayin din naman yung laban. And it's actually sobrang nag-workout nga pagdating nga dito sa BL side and GR side nitong dalawang teams. They know when to push, they know where to attack, and they know how to hold their enemies. Lalo na si Dolph a while ago, I mean, with that shotgun, talagang kuhang-kuha na nga talaga niya. Pero without further ado mga tropa, ito na yung game nga natin, ito na yung OT natin, naririnig na natin ngayon. So, ayun na nga, papasok na tayo sa ating game. At yun na nga, grabe naman talaga yung napakabilis ng ating laban. Diyos ko, kakaswitch lang natin, lahat sila nagpapatayan na. Pero puti kita, 3 versus 3 already. Si KLP nababawasan na. Pero napakabilis na take nga na ginagawa nga ng HG. Diyos ko, si NL.03 nakapag-plant na nga dito ng bomba. Let's read up to them kung paano nila mariretake to on a 3v3. 30 seconds on the clock here at mukhang rotation is on its way pagdating sa tatlong miyembro na natitira mula sa UM. Set up muna ng mga flashes para sa suporta mula sa mga players natin. No, already on site. Na-clear nila yung loob, yung forklift na lang ang natitira at si Nomad nawala na din dito. Hindi nila kinaya yung firepower na dala-dala ng UM papasok at sa retake nila. Grabe, alam mo yung kung pwede lang tayo sumigaw na sandali! Kaka-switch lang namin, men. 3v3 na, nakapag-plant ka pa ng bomba. Wait lang kasi. Pero ang Ubek Maniac GT nga dito, at least panalo na, na-retake nila yung site ngayon. And pagdating naman dito nga sa site ng UM, yan na, kompleto na sila. Pero yung isa nawawala. Babalik yan, babalik at babalik yan. Ayan, sino? Ayan, okay na. At ngayon, 5v5 na ulit ang labanan. Balik muna tayo with Ubek. Sila pa rin ang syempre GR side dito. Nag-aantay lang din sila at nagtitiis. Si Dolph ba naka-shotgun pa rin? Yun ang tanong. Makikita nga natin if ever yun din talaga yung gamit niya. Pero pagdating naman dito sa kabila mga tropa, Diyos ko, lahat sila talagang nagkakasaykuhan na. Ay, naka-shotgun pa rin, bes? Naka-shotgun pa din. Character development yan, boss. Hindi niya magawa nung time na BL side na sila eh. Pero dito, pag GR, alam mo na, duty na ni Idol. Water Matinding duty talaga yung pinapakita nga nila. Pero yung angle na talaga tinitingnan nila, Diyos ko, napakadelikado. Pero tamang wallbang na talaga yung ginagawa nga nito dalawang teams na to. Pero di sila nagkakatamaan ngayon. Pero in terms of damage, Nomad, NL, at saka si York, Diyos ko, sobrang low na dito. Low HP it is para sa dalawang miyembro na meron sila. Same goes a little bit of a damage pagdating sa dalawang members din ng Ubek. But at the same time, syempre, yung kalamangan nasa kanila kasi sila ang kailangan magantay. At yung kabila ang kailangan pumasok sa loob ng site with 58 seconds remaining. What's gonna be the plan here aside from winning? Tapos na ba? O ano? Kasi yung sinasabi, ano ba yung plano? To win. Plan is to win.
And to win is the flag. Ang pinapakita nga natin ngayon. Pero KLB will catch one already. Pero ito na din talaga yung bait and switch. Yung crossfire na ginagawa nila. No with the 4K. Lahat nung nakita niya, pinagtutuhog niya at namatay na bigla. Literal na tuhog yung mga members dito through the boxes as well mula sa side ng UM. And Snow, ito yung kalakasan niya eh. Kahit dun sa map number 1 na nakita natin kanina, puro wallbang. And at least, alam niya kung saan talaga nababrilin to. Pero sino, Diyos ko, nakakaisa pa. KLP, nakabawi pa. On to the side naman ngayon ng UM. Diyos ko, yung dalawa dito, sugatan na. 4 versus 3 already. And for HG, kailangan nga nila mabawi ito. Kasi 2 more rounds sa UM. Panalo na sila at grabing pressure talaga to. Kasi to the fact na if ever manalo nga dito ang UM, pasok na sila sa regular season. At dyan ng HG para mapigilan yun. Once again, ito yung mapang pinili nila. At kailangan talaga nila makuha to. 4v3. Gawin mo ng 4v2 dahil si KLB kumukuha na rin ang puntos ng kills Naku dito. po. When it comes to UM, they secure another round sa GR side nila. 9-11 yung scoreline natin dito, Bessie. At onti na lang, maaabot na ng UM muli yung pagkakapanalo. Yun lang talaga, Bessie, na kailangan nga nilang mabawi ito. Pero later on, magkikita to nga kung paano nila mababawi ito kasi to the fact na 2 more rounds remaining dito ang UM. It is really up to the side of HG kung paano nga nila mababawi. Pero I just wanna say, the way that they do trade-offs, the way that they swing, sobrang perfect na eh. Tulad ng ginagawa nga ni No kanina. I mean, yes, yung nasa kabila, nagpakita, tapos yung nag-swing si No, Diyos ko, lahat nung nakalaban niya, kuhang-kuha niya with a 4K, talagang it's just basang-basa na nila eh. Yung pupuntahan nga dito ng HG and it's just all they need to do is wait for that perfect moment for them to pull that trigger. And the thing is, sa BL side nila, di ba, they are hyper-aware na una sa lahat si Dolph naka-shotgun, papuntang A-site, hindi nila halos madaanan yon and probably naka-shotgun muli siya, yun ang iniisip nila, which is true, by the way. And then, yung multiple times na sinusubukan nilang i-take tong waters, nakita na natin yun bago pa tayo maging tie, or bago pa maging tie yung scoreline natin dito into a 9-9 a while ago. And that already says a lot dun sa strat play na ginagawa ng HG. They have to make something different here pagdating dun sa BL side nila. Unfortunately, syempre, magsaswap na tayo ng sides muli and kailangan nilang mag-reset dito ng matindi. Ano ba yung adjustment nga talaga na pwede nilang gawin ngayon? So makikita nga natin kung paano rin ba talaga mapipigilan ng UM ang Herbie Gaming team nga to the fact na nasa GR side naman sila. Pero pagdating naman dito sa UM, Diyos ko, partida 4 lang daw sila. Sabi nila, hindi, ayoko na 5 na. Pero, on to the side of these players, yung tatlo sa HG, Diyos ko, nasa gitna na. At napakadelikado nga nito kasi once na makita ng HG, mga kalaban nila talagang ratrata na mga tropa. At ito na, in just a few seconds, magbabarila na. Magkikita na ata sila si Dolph nakaisa pa, pero si NL0T with a 2K. Good opening, 3 versus 3. So, reset tayo ulit. Kung wallbang lang naman ang usapan, kaya din pala ni NLO3 yan. Ang kaso nga lang si Jay na mainit simula kanina pa. Nakahanap na din ng isang kill dito. Good trade para sa kanila. It's a 3v2 scenario for now. Nakaabang na si Tanggol but receiving so much damage. He's forced to back away and be around York. On the other hand, nahanap niya yung kill. Oo, pero 1v2 na to. Oh no, this could be really scary if ever talaga makuha pa rin ni York to. Once again, makikita nga natin kung tapos na at yun